Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timothy Programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi maghahayat sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa session sa katagalan kabayan, akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 64 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 54 na mga comments. Mary Flor Espirito. Meron siyang 52 na mga comments. Nandiyan rin po si Sandra Maranon. Meron siyang 20 na mga comments. And Eyeng Gimentisa. Meron siyang 18. Lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer distinct channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Trexie Velia, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, RN MSN from Los Angeles, Munez Borromeo, Sarah Bertman Vlog. I-shoutout natin si Carmila Salinga, Tess Faraon, Marlene Ambal from Abu Dhabi. Nandyan rin po si Diana Flores, Shirley Risman, Amelia Hogo, Tinkerbell from UK. Kasama rin po natin si Joanna Navalta, Nemia R. Bonillo, Remy Nofiel. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies at Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala no, kung magtatanong kayo ano nangyari sa aking left eye, sa aking mata mga kabayan. Actually, ito po ay aksidente sa basketball mga kabayan. So nasundot siya ng kuko. Siyempre alam mo natin po yung basketball, medyo physical po ang laro dyan. Pero sanay na po si Ivan. Sanay na po tayo sa basketball mga kabayan. Pero hindi po yun sinadya. Hindi yun sinadya. Alam mo natin, ganyan po talaga basta accident mga kabayan at saka sometimes crucial yung laro. So medyo magka-pisikalan. But anyways, okay naman po tayo. At least hindi po napuruhan yung ating mata mga kabayan. Okay? So siguro ay ka lang pong basketball. Gusto ko siguro na mag-jogging lang mga kabayan kasi yung jogging walang physical Diba? Maglalaro pa rin po ng basketball si Ivan. So anyways, before tayo mag-start po sa ating mga topics mga kabayan, doon po kina kay Binoy, doon po kay Sara Duterte, also po si Amy Marcos, lalo na si Amy mga kabayan kasi kagunggong yun Diba? Walang hiya mga kabayan, nakakainit talaga ng ulo Walang kwenta. And also, pag-usapan po natin, itong fake news ipinakalat ni DJ
nandun po na isang vlogger po nandun po sa Riyadh, Saudi Arabia, mga kababayan. Yung isang DDS nagpakalat ng fake news, pinapaasa niya ang kanya mga followers, mga kababayan. Gunggong talaga eh. So, unahin mo natin pag-usapan itong tungkol po kay Alan Troy or kay Rogando Sasot, mga kababayan. Yung kay Alan Troy, naalala ba natin si Alan Troy, mga kababayan, si Sasot? Napasa ba natin, di ba siya po nanahimik, mga kababayan? Nanahimik talaga eh. How many days na ho, hindi ko siya nakita sa Facebook, mga kababayan. Kasi nga, di ba last week, if I'm not mistaken, that is 4 days ago ba yun or 5 days ago, meron siyang ipinost dun sa kanyang Facebook account, mga kababayan, na ang kanyang account daw. Ang kanyang account, meron naman pong problema. Meron daw parang subject daw for deactivation or yung isa, yung 4 days ago, mga kababayan, na medyo suspended. Suspended ang ginamit niya na term nun eh. Tapos ngayon, subject for deactivation, mga kababayan. Bakit nanahimik siya, si Ivan? Kasi napag-alaman natin na meron na palang warrant of arrest itong si Sasot, mga kababayan. Meron na ho siyang warrant of arrest. Kasi siya po ay kinasuhan ni Tia Tan, mga kababayan. Naalala ba natin itong si Tia Tan? Isa po siyang pro-admin vlogger, Marcos supporter, mga kababayan. Last 2023, kinasuhan siya ni Tia Tan kasi si Tia Tan, siya po siniraan ni Sasot, mga kababayan, something yata sa droga. Parang sinabi niya, hindi ko sure ha, hindi ko sure kung ito ba talaga yung exact word na sinabi po ni Sasot, basta something po sa droga, mga kababayan. Parang pinagbibintangan niya itong si Tia Tan. So ngayon, siya po ay niresbakan ni Tia, kinasuhan siya, mga kababayan. So ito po ang balita. Babasahin na po natin. Actually, ito po ay sa Ilongga, mga kababayan, sa Ilongga Words. Dito na po sa taas, ating babasahin na nagpalabas ang korte sa Iloilo ng warrant of arrest para kay Alan Troy Sasot or Sas Rogando Sasot para sa 7 counts or 7 counts, mga kababayan, ng cyber libel na isinampa ni Altia Maritan or Tia Tan dahil sa mga posts si Sasot noong October 31, 2023 na nakasirang puri. So ang balita dyan sa baba, mga kababayan, hatid po ng DYRI, Armen Iloilo, Ilonggo kasi. Saka mahirapan ako na makatindi po ng Ilonggo. Hindi lahat, mga kababayan, okay? Pero yan po ang balita na meron na pong warrant of arrest itong si Sasot, mga kababayan. Kaya pala, lagi na lang po siya na in-interview, ginawang guest or guest siya doon kay Kolokoy, doon po kay Joey. Bakit hindi niya gagamitin ang kanyang sariling account, mga kababayan? Diba? Napansin ba natin si Sasot ngayon? Nagtiklop eh. Natakot pala. So anyways, mga kababayan ko, pag-usapan natin itong banat ng DDS na kung saan naninira naman po. Actually, itong post na to, this is 3 days ago. Napansin ko na to. Pero ito po ay nag-viral, mga kababayan. Kasi nga, ginamit ito ng mga DDS na paninira. Lalo na, ito po ang kanyang sinasabi, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ganyan na lang tayo lagi. Marcos, matatapos na yung termino nyo. Ni isa, wala pa kayong nagagawa para sa bayan. Kaya dapat lang magpapalitan na kayo ng lahat dyan eh. Palitan na kayo dyan, lahat kayo, pati mga aso nyo. Dalin mo na, pati asawa mo na nagmamanipula sa bansa. Pati ang pinsan mong si Ron Valdez. Wala kayo. Nakakasakit kayo ng ulo. Ilabas ninyo lahat ng perang pinagnanakaw ninyo sa taong bayan. Wala talaga kayo no? Tapos ibubugtong ninyo yung galit, mga pagpatay, kuno sa mga Duterte. Wala na ba kayo ibang dahilan? Yan na lang ang maisip ninyo. Pero sa totoo lang, ang mga galawan ninyo, wala kang kakwenta-kwenta. Wala. Kahit isa. Lahat ng ginawa ninyo, babalik sa inyo. O, di ba? Ito yung example, mga kababayan, na isang DDS tanga talaga, tanga at bobo at walang alam sa totoong nangyari, mga kababayan. Di ba? Kinukulat niya si PBM, tsaka kinukulat niya si Speaker Martin Valdez kasi daw walang nagawa, mga kababayan. Wala bang nagawa si PBM? Di ba? Hindi kasi nanonood sa mainstream media, mga kababayan. Hindi kasi nanonood sa mga legit na mga vlogger. Kasi doon lang sila lagi nanonood po sa mga fake news peddlers na lagi pong binubulag at saka ginawang or binibigyan po ng toxic na information itong mga followers nila.
Diyan kasi ito nag-uumpisa mga kababayan, kaya wala silang alam sa totoong nangyari sa gobyerno natin. Si PBBM pa, isang Marcos, walang nagawa mga kababayan, di ba gunggong talaga eh. Tapos ngayon kinukulat pa niya si PBBM, si FL at saka si Speaker Martin Romualdez na ilabas daw yung pera ng bayan mga kababayan, kinurakot daw. Bibigyan natin siya na example kung sino yung kurakot na tao makabayan. Kasi dito ko napansin, itong si Binoy makabayan, during po sa kanyang speech doon sa Malaysia, abay na booking. Nilaglag niya itong si Digong, nilaglag niya itong mga Duterte makabayan. Sa paanong paraan, Sir Ivan? Ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang speech. For more details, let's watch this. Sabihin nila, si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Eto, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran niya lahat ng utang. Yan si Inday. Kaya sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Attorney Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Oh, di ba? Tanga makabayan, hindi niyo napansin. Kasi nga, puro silang daldal ng daldal, dakdag, nagpapasikat doon kay Sara Duterte makabayan, tsaka kay Amy Marcos, hindi niyo napansin ang kanyang sinabi. Sabi niya, inayos daw ni Digong yung Davao City. So dahil daw nabaon sa utang ang Davao City, nung umupo itong si Sara, inayos makabayan. Binayaran daw lahat ng utang ng Davao City. Nakalimutan ba niya kung sino yung vice mayor at saka naging mayor before kay Sara Duterte makabayan? Diba si Digong? Ang ibig sabihin, nabaon sa utang yung Davao City dahil kay Digong makabayan. Correct if I'm wrong? Diba? So nagkaroon po ng utang, malaking utang yung Davao. Naging corruption ang nangyayari sa panahon po kay Digong. Kaya daw, diba, sabi pa nga ni Binoy na nabaon daw sa utang yung Davao City. Nang ngayon, siya na po inaupo bilang mayor, inayos makabayan, binayaran daw lahat ng utang. Ibig sabihin, may korupsyon nangyari sa panahon ni Digong. At yung si Digong, isang korap na tao. Lalo na si Sara makabayan, korap plus kawatan. O di ba? Basta tao kasi na merong maitim na budhi makabayan, talagang pong mahuhuli yan sa mismong kanyang baba o sa kanyang sinasabi makabayan. Ganyan naman kasi yan, di ba? Nahuli yung tao sa mismo na po sa galing po sa kanyang sinabi makabayan. So ngayon, speaking of kawatan makabayan, kasi nga 'di ba tinitira po yung Congress, tinitira po si Speaker Martin Romualdez ni Amy Marcos, ni Sara Duterte na korap daw makabayan. So sabi dito, nag-respect dito itong si spokesperson ng House, itong si Princess Abante makabayan, sabi niya, mas gugustuhin po naming matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Sino ang kawatan? Ang ibig niyang sabihin makabayan. O, di ba mga Duterte? O, di ba si Sara Duterte? Kasi Sara, kawatan yon. Di ba? Okay lang ho sa kanila ni Speaker Martin Romualdez sa tawagin po yung mga member po ng House of the Representatives na tatawagan silang tambaloslos. Okay lang sa kanila. Kaysa tatawagin ka na kawatan makabayan. Di ba? Mas masakit yon. Yung mga banat ni Sara at saka ni Amy kay Speaker Martin Romualdez nag-backfire makabayan. So yun po ang ibig sabihin ni Princess Abante. Ipaparinig ko sa inyo makabayan. Ito po ang ibig kong sabihin na talaga pong nakakainis, talagang nakakainit ng ulo itong si Amy makabayan. Walang hiya talaga walang utang na loob. Ito ang ibig kong sabihin. Ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa
poder. Ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Okay, so sinabihan niya, ang sabi niya si FL at saka si Speaker Martin Romualdez, tinawag niya na lalay at saka lulong dabakabayan or lolong, di ba? Pero nung una yung sinabi, ang tinira niya doon si PBBM. Meron siya nabanggit doon makakabayan, sabi niya, sasabihin ho natin ang totoo na sayang daw yung pera ng bayan sa sa pamimigay ng ayuda, pamimili ng boto makakabayan. Doon sa word na pamimili ng boto, ito ay magbabackfire sa kanya makakabayan. Bakit sa Ivan? Meron ho tayong ebidensya at saka sinabi ba niya ang totoo na siya rin po ay namili ng boto makakabayan. Ito ang ating ebidensya. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan. Kung sana Una sa lahat, bakit naman magbo-vote buying si PBBM? Hindi naman siya kandidato. Ikaw ang itong kandidato at ikaw ang laglag palagi sa mga survey. Kaya kailangan mo mag-effort, kailangan mong mag-vote buying para ikaw ay pumasok. Diba? At si Speaker Martin, hindi rin pwedeng mag-vote buying dahil wala siyang kalaban sa Leyte. So, ikaw lang talaga ang nag-vote buying. In fact, meron ang nakita, diba, na huli na yung iyong mga envelope na ipinamigay sa norte at sa iba pang panig ng probinsya ng Pilipinas, may mga lamang 1,000. May pangalan mo, black voting ang ginawa mo. Ikaw lang ang iboboto na senador. Kaya lahat ng mga sinasabi mo sa administrasyong ito ay tumatama sa iyo. Talagang hindi ka na talaga Marcos. Magpalit ka na ng apelyido dahil hindi naman ganyan ang Marcos eh. Look at PBBM at Speaker Martin. Naringgan mo ba sila kahit isa man lang na paninira o kahit isang akusasyon man lang sa inyo, 'di ba? Wala ka maririnig kasi sila yung tunay na Marcos at Romualdez. Ikaw, hindi ko alam kung saan ka galing, no? Kasi ang ugali mo ay ugali ng Duterte. Mapanirang puri at gumagawa-gawa ng ebidensya. At kapag may ginagawa kang kapalpakan, ipinapasa mo sa ibang tao. Ipinapahid mo sa ibang tao ang iyong baho. Kaya, Amy, sukang-suka na sa'yo ang mga Pilipino. Nanalo ka lang dahil sa ginawa mong vote buying. Kitang-kita yan. Sayang no, bakit ibinuto pa rin po ng mga Marcos loyalist itong si Amy Makabayan? Kasi nakikita ko doon during po sa eleksyon na marami siyang nakuha na boto na galing po sa mga loyalista doon sa Ilocos Makabayan. Mas marami siyang nakuhang boto sa mga Marcos supporter kaysa mga DDS Makabayan. Totoo yan. Di ba? Pinakita na ho yung data na yan. Mas marami siyang nakuha po na boto galing po sa mga Marcos supporter, mga loyalista, itong si Amy Marcos. Pero wala siyang utang na loob Makabayan. Pag-akala kasi niya, marami siyang nakuha na boto galing sa mga DDS. Yan po ay fake news. Marami siyang nakuha galing po sa mga loyalista at saka sa Marcos supporter Makabayan. Kasi nga ang kanyang anak, pati po yung pamilya po ni BBM, nakiusap sila sa mga loyalista, lalo na dyan po sa Ilocos, na iboto itong si Amy Marcos. Pero ano ang kanyang isinukli Makabayan?
Di ba tinitira niya si PBBM, tinira niya si Felisa, tinira niya si Speaker Martin Romualdez. Tinawag niya na lalay at saka lulong makabayan. Sino kaya ang lalay dito? Di ba si Sara Duterte? Kasi siya po ang korap, siya po ang kawatan makabayan. So siya ang dapat tatawagin na lalay or lulong. At saka wala naman pong pumipigil dito na palitan ang kanyang apelido makabayan. Di ba? Meron bang nag-react ng mga Marcos supporter? Meron bang nag-react ng mga loyalista or mga pinklawan na sa plano dito na papalitan ang kanyang apelido? Kasi daw request yun ni Sara Duterte makabayan. Walang problema. Kahit Marcos ang kanyang apelido, pero ang tingin po sa karamihan ng Marcos supporter na mga loyalista, siya po ay Lacson or Duterte makabayan. Tingnan nyo ano ang asta no ni Aimee, nakakahiya talaga walang hiya makabayan. Asarap pitikin ng tenga. Siguro nakuha niya yung term po na lalay at saka lulong at saka iba pang mga wordings. Galing siguro yun kay Direk, yung director po na kaibigan po ni Aimee makabayan. Nakalimutan name, basta si Direk yun 'Di ba? Siguro doon niya nakuha. Doon siya na influensyahan makabayan. At saka dito po sa tingin ko sa tingin dito kung bakit nagganyan itong si Aimee, siguro lang siya po ay pinangakuan ni Sara makabayan. Siguro meron deal tong dalawa na to. Kasi nga, 'di ba? Tingnan natin, grabe talaga yung pag-praise ni Aimee dito kay Sara. Grabe talaga ang kanyang very fanatic talaga ni Aimee dito sa mga Duterte at saka kay Sara. Malamang siya po ay pinangakuan makabayan. Malamang itong si Aimee, meron siyang plano na tatakbo bilang presidente sa 2028. Siguro lang, yan po ang tingin ko makabayan kung bakit siya nakaganyan. Malamang siya po ay pinangakuan. Malamang sinabi ni Sara dito kay Aimee na in return, siya ay susuportaan at saka siya po ay ikakampanya makabayan kung siya ay tatakbo bilang presidente. Kaya nagaganyan itong si Aimee Marcos. 'Di ba? Katawa-tawa talaga At saka alam nyo tama ang ating analysis dito na yung pagpunta ni Sara doon sa Malaysia, hindi trabaho yun. Kundi yun po ay pangangampanya makabayan. Kasi nga 'di ba ang kanyang rason sa taga-Senado kung bakit siya pupunta doon sa Malaysia, kasi daw family matters, meron din siyang personal daw na asikasuhin doon. Ito pala pangangampanya makabayan. Kasi nga sa darating daw na 2028, tatakbo daw, according po kay Binoy makabayan, according kay Binoy, na tatakbo daw si Sara at saka itong si Aimee at saka siya ang magiging campaign manager. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Aimee Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Ginny Bondok, Atty. Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Aimee sa Senado kasi puro politika. Kailangan isang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Tatandaan nyo ang sinabi ni Binoy na hindi rin siya tatakbo sa 2028 kasi siya ay magiging campaign manager ni Sara at saka ni Aimee Marcos makabayan. Diba? Tatandaan natin yan. May tanong si Sir Ivan, kung sakaling tatakbo itong si Aimee sa 2028 makabayan bilang vice presidente or presidente, iboboto ba natin? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So siya nga pala, i-share man natin. Nandyan po si Ninita Umale, Maria Cristina Fernandez Manimbao, Aileen Arellado from New Jersey, USA. Nandyan rin po si Nieves Ebon from Coronadal City. Hearts 2 HM2 Mendez Joanali,
Emmy Mapalad, Lydia Kilaman, Rita Gabua, Jinky Susa. Nandiyan rin po si Leonardo Manansala, Simon Pedro, Leonardo Astillero, Haya Salim, Maricar Becker, Angelita Huilsanger, at saka nandiyan rin po si Rosita Salazar. Mga kababayan ko, very obvious ang bias nitong dalawang gunggong nito. Or yung mga kahit yung ibang hindi niya kasama na mga senador makabayan. 'Di ba nandun po kasama po si Binoy, kasama po si Amy, yung inimpeach ng House at saka akusado makabayan. Tingnan nyo, yung dalawang gunggong na yon na senador, si Amy at saka si Binoy, sila po ay senator judge sa dating na impeachment trial kay Sara Duterte makabayan. Tapos ngayon, kasama-kasama nila, ibig sabihin, nandyan po yung bias makabayan. At tayo po'y manawagan. Dito sa dalawang gunggong na to at sa pati po yung sila si Bato at saka si Bongo na mag-inhibit na lang sila. Kasi nga sila po ay very bias makabayan. So ngayon, babagita ko sa inyo itong balita na nanawagan po yung House at saka meron silang gagawing hakbang makabayan para mag-inhibit itong si Binoy at saka si Amy Marcos. For more details, let's watch this. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihilingin nilang mag-inhibit sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng lantarang paghayag nila ng suporta sa Vice-Presidente sa pagtitipon sa Malaysia noong araw ng kalayaan. Noong mag-convene ang impeachment court, nanumpa ang mga senador. I will do impartial justice according to the Constitution. Politically neutral dapat ang mga senador, batay na rin sa Rules of Procedure on Impeachment na inadapt na rin nila dapat. Pag binasa natin yung rules of impeachment, ilang beses nakasulat doon na dapat maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. So, hindi maganda na patuloy ang kanilang pakikipagtalastasan o pakikisama sa mga kaalyado nila na huhusgahan nila sa isang impeachment trial. Kahapon lang lantarang naghayag ng suporta para kay Vice President Sara Duterte ang mga senator judge na sina Amy Marcos at Robin Padilla. Harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisibihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan ng code of conduct para dyan. Kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yun, no? At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto, bilang Senator Judge, dapat sundin ang 6 na prinsipyo sa ilalim ng Code of Judicial Conduct. Kabilang dyan ang integridad at impartiality o yung walang kinikilingan. Depensa at prosecution lang anya dapat ang naghahain ng motion, hindi ang Senator Judge, na pwede lang daw magtanong ng klarifikasyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingi nilang mag-inhibit sina Marcos at Padilla. Isa po yan sa aming pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat pong gawin dito. Isa pang kaklaruhin ng House Prosecution Panel ang utos ng impeachment court na pagtibayin ng Kamara ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Sa katapusan pa kasi ng Hunyo ang simula ng termino ng mga nahalal sa 20th Congress. Kami ay magsusumite ng clarificatory para at least malinawan po kami sa kanilang aksyon. Dapat nung June 2 pa pinatawag na kami ng Senado, dapat nandoon na kami, tapos ito'y na-move nung June 11. So ano magiging epekto ng itong mga ginagawa po ng Senado? Oh, di ba? Very clear talaga na merong biases makabayan. So dapat yung hiya na lang ang kailang ipairal makabayan, ang respeto na lang ho sa taong bayan. Kasi pag nandyan sila sa Senado makabayan, during po sa impeachment trial kay Sara, alam na kasi natin ang kanilang sagot. 'Di ba? Marami lang beses sinabi nila na ayaw nila sa impeachment. Marami na nilang sinabi na ibabasura nila or meron silang resolution ginagawa na para i-terminate itong ginawang impeachment trial kay Sara Duterte. So nandyan na po yung rason, nandyan na po yung resulta, nandyan na po
yung sagot ng makabayan. Hindi pa nga nag-umpisa yung impeachment kay Sara, meron na hong sagot makabayan. Ayaw nila. So ito po ay klarong-klaro na bias itong mga gonggong na ito. And also, babakita ko sa inyo makabayan itong press con ni Yusek Claire Castro. For more details, let's watch this. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Pero unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. But anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the Palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo kasi syempre katatapos ng eleksyon baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila.
Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno or ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Klaro naman talaga kung sino ito yung nakakos po ng gulo mga kababayan. Sa bansa natin, di ba? Very obvious. Klaro naman talaga kung sino ito ang nag-cause ng gulo. Si Sara Duterte. Number 1 yung mga kababayan. Pati po ito mga DDS Crones, yung mga supporter po nila ni Baste, ito si Baste, di ba? Sila dito ho yung nag-cause ng gulo. Kasi gusto nilang maiupo bilang presidente itong si Sara Duterte. Pero palagi silang nag-fail mga kababayan. Makailang beses na ho sila nagtangka na mag-rally like People Power mga kababayan, nandun pa yung maisog rally, di ba? Hindi yun umepekto. Meron pong nangyari doon sa Congress na papalitan nila itong si Speaker Martin Romualdez kasi nga para mahawak nila yung speakership mga kababayan, yung Kongreso. Di ba sila ba ay nagtagumpay? Hindi. Kaya nga sila ay nag-iyakan ngayon. Sila po ay nag-iingay, nagdakdak, ginulo nila ang Pilipinas, ginulo nila yung gobyerno natin kasi hindi na matanggap na sila ay nag-failed makabayan. Ngayon, babalikan ho natin. Natungkol po doon sa issue ni Digong na tuwang-tuwa pa nga yung mga didis makabayan na makalaya na daw ito si Digong. Makakalaya na daw si Digong. Kasi itong ang attorney, ang abogado ni Digong makabayan, di ba siya po ay nag-request doon sa ICC na sila ay i-grant ng interim release makabayan. Kasi di ba sinabi po ng attorney yung si Kaufman makabayan na si Digong daw will not continue to commit crimes. So should his request for interim release is granted, saying he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crimes makabayan. So meron pag-aamin doon, no? Di ba? Siya mismo dito ang naglaglag kay Digong. The defense claimed that Duterte will not continue to commit crimes. Kaya siya po ay kampante na mag-grant ang kanyang request na interim release para kay Digong makabayan. Meron pag-amin doon, gonggong talaga eh. At saka alam nyo, tuwang-tuwa itong mga DDS kasi nga sila po inuto ni Kaufman makabayan. Sila po ay pinapaasa. Anong sabi ni Trillanes makabayan? Anong sabi ni Trillanes? The defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean magagrant na agad yon. Naghahanap buhay lang yung 150 million peso per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Totoo naman talaga yung mga kabayan. Nagtatrabaho lang itong si Kaufman. Nagtatrabaho siya para paasahin, pinapaasa ang mga supporter ni Digong na mga oto-oto. Ito rin po, isang oto-oto na vlogger makabayan nandun po sa Riyadh, Saudi Arabia. Itong si DJ Sordo, kasi nga dito sa kanya sinabi, meron siyang pahayag dito na hindi kumontra daw yung ICC makabayan sa gin-request ni Kaufman na interim release para kay Digong. Hindi daw kinontra makabayan. Nag-grant daw. Diba? Ito ang kanyang fake news. Tuluyan na makakalabas si tatay pansamantala sa kanyang interim release na inaplayan ng isang bansa o member state din ng ICC at ganon din silang ayunan, hindi kumontra yung prosecution. So, ibig sabihin, lalabas na si Tatay Digong. Abangan nyo. Okay? This is a developing story. Maraming pasabog dito. O, share nyo muna, ha? Ito na ang panibagong application ni Attorney Kaufman, yung lead counsel ng ating Tatay Digong sa ICC. Okay? Abangan nyo. O, di ba? Inuto niya kanyang followers makabayan. Pinapaasa talaga eh. Hindi daw kinontra ng ICC prosecution. Di ba? Hindi daw kinontra. Tsaka hindi daw pumalag makabayan. Ang kanyang iniisip, naging grant na yung request ni Kaufman na interim release para kay Digong makabayan. O di ba? Pinapaasa. Alam nyo, naawa ko dito sa mga DDS. Ako lang talaga ditong naawa po sa mga DDS makabayan. Ginawang tanga talaga eh. Lalo na yung mga DDS na nandito, ginawang tanga. Kasi hindi sila naniwala sa mga balita natin makabayan. Always, ang kanilang comment sa atin dyan sa comment section, fake news na tayo. Puro daw fake news makabayan. Saan ba ang fake news dito sa ibinilita ni Sir Ivan?
Di ba? Gunggong talaga eh. So before tayo magpatuloy mga kabayan, i-set muna natin. I-congratulate natin ang El Shaddai kay meron silang ginawang anniversary celebration nga pala. Anniversary celebration of El Shaddai sa Edison, New Jersey Chapter USA. Hi to Rosalinda Gali, nandyan po si Ashen, Evelyn Garcia, Tony De Los Rias from New Jersey. Isa na rin po natin si Jess Tubtob from Calaba, Laguna, Ramon Manuso, nandyan rin po si Merjane Tan, Sport Shinobi from South Korea, Rez Coraming from Canada. Hi to Josephine Gallego, Luisito Niedo, Shirley Fernandez from Hong Kong, nandyan rin po si Abby Smith from Arizona, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Phil Macabato. Hi to Lito Bungalan, tsaka shoutout daw sa Bungalan family from Barangay Kupang, Muntinlupa City. And hi to Abing Sulit from Walnut, California, USA. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ito po ang development naman sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, International Criminal Court. Nako, natalo na naman sila. Ang isa ho sa pagkatalo ay yun hong petisyon para ma-disqualify yung dalawang ICC judge na pinagdududahan ng kampo ni Duterte na hindi daw parehas. Kaya nagpetisyon silang ma-disqualified ito pero hindi po tinanggap. Katunayan, pinanindigan pa ng ICC na hindi pwedeng ma-disqualify yung kailang dalawang judge at ito po ay kanilang mananatiling judge ng kasong human rights violation or itong kinakaharap crime against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, on record, natalo na naman ang abogado at si Duterte sa ICC. Ang dami na pong mga motion, petition at suggestion ang nireject ng ICC judges at mismong ICC o pamunuan ng ICC. Ang inaabangan na lang po na isang petisyon na nabibitin pa kung kailan ito didesisyonan ay yung jurisdiction. Pagka po ito yung pinaka-aabangan Pag nagdesisyon ang ICC na sila ay merong jurisdiction, wala na. Hindi na makakalabas si Duterte. Kasi pag meron silang jurisdiction, ibig sabihin yan tuloy ang trial sa September 23. At habang tinatrial ang ganitong kaso, nakakulong. Yan po ang totoo dyan. Kaya kayo pong mga DDS, mga followers ni Duterte, sa halip po na mag-fake news kayo at manlinlang kayo ng mga impormasyon, inyong ipagdasal na lang at sabihin nyo sa inyong abogado, gawin ang trabaho, magpakagaling. Lahat ng petition at motion niya, sablay. Diba? Lahat ng kanilang request hindi ho na-aproban. Ang isa na lang ay itong pinaka-controversial na jurisdiction. Pag ito ay nireject ng ICC, tuloy na ang trial, hindi talaga makakalabas si Duterte. Kasi nga ho, ang ganyang kaso ay kulong ang sitwasyon. Di ba? Yun po yung development dyan. Okay, magagalit. Baka nililin lang kayo ng mga kampo ng mga Duterte. Nakala nila yung nananalo sila, akala nila makakalabas si Duterte. Lahat na sinasabi nila hindi totoo. Kasi ang totoo ay kung anong sinabi ng ICC judges at desisyon ng ICC mismo, yan ang nasusunod. So itong pinakahuli na binaliwala, ibinasura ang kailang petisyong mag-disqualify yung dalawang judge, hindi po pinakinggan ng korte. Ibig sabihin, mananatili yung dalawang judge na pinapaalis ng kampo ni Duterte. Yan ang move ng abogado ni Attorney Nicholas Holtman. Ang dami na sinasabi niya. Mukhang isa pa mga statement pa rito, mukhang namana sa mga abogadong Duterte supporters kung ano mga sinasabi, pang politika Pati ba naman yung una sinabi nito nung nakaraan lang? Ang totoo daw prosecutors ay ang nasa Malacanang sa Pilipinas. Ano yun? Parang presidente ang totoo daw prosecutors. Anong nalaman ng Pangulong Marcos din sa kasong yan? Hindi pa sa presidente yung maging kaso ito ni Digong. Ang Pangulong Marcos at ang gobyerno ay sumunod lang sa warrant of arrest kaya siya hinuli at turnover sa ICC. Pinagbibintangan ng abogado ni Duterte na ang totoo daw prosecutor ay taga Malacanang. Kalokohan.
Hindi yan yung argumento para manalo ang kaso. Hindi yan ang argumento para makumbinsi ang korte na mapakawalan ng kliyente mo, attorney, ano ba yung pinagagawa mo? Ay kayong mga pamilya ni Duterte, bakit yan ang abogado nyo? Delikado ang inyong pamilya pagka ganyan ang abogado. Sa halip na pumukus sa ebidensya kung paano labanan, sa halip na pumukus dun sa kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ni Duterte, ang kanyang ginagawa isyong political sa Pilipinas, pinakikialaman, nakikisawsaw, at saka yung ginagalit mo yung mga judges. Isipin mo, pinadidisqualify mo yung judge. Delikado yan. Kung ano mga petisyon, nireject, wala. Delikado ho ang sitwasyon pagkaganyan. So, yan ang totoong update. Kung ang sinasabi ng mga vlogger at mga abogado ng mga Duterte dito sa Pilipinas, sila nananalo at si Duterte makakalabas na, kasing dilim at labo ng sabaw ng pusit yan. Hindi yan mangyayari ngayon. Kung inyong naintindihan, ito walang personalan, issue lang. Sinasabi ko lang yung totoo, base sa nangyayari. Hindi makakalabas si Duterte kung ganyan ang galaw ng kanyang abogado at ganyan ang paninindigan ngayon ng mga senador ng mga ICC judges. Any comment, reaction sa malayang pagtatalakay? Welcome po. Sunod na ating pag-usapan, balikan natin ang issue dito sa Pilipinas. So, eto na nga. Padami talaga ang kaso ni Sara Duterte. Hindi ito batikos, ito yung totoo. Meron siyang nakabinbin na disbarment case sa Supreme Court dahil sa kanyang maaaring paglabag sa batas, kaya may nagpetisyon mawala ang kanyang lisensya. May nakabinbing pananakot at kasong sedition sa DOJ. Meron din siyang nasasangkot din siya, nababanggitin ang kanyang pangalan diyan sa ICC. Okay? At ngayon meron pa siyang kaso na may kaugnayan sa perjury, bribery, plunder. Dahil nga ho dun sa Office of the Vice President at DepEd Secretary ng panahong yon na pinagdudahan na illegal ang operation. Another case yan. So, plunder, inciting to sedition, pananakot dahil nagtangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at saka sa ICC. At ngayon nga ang pinakamainit, isasalang na siya sa impeachment trial dahil sa betrayal of public trust, graft in corruption, at marami pang iba. Yan ang talaga hong nangyayari. Hindi yan tinatalakay ng kanilang mga vlogger, ng kanilang mga kasamahan kasi yan ay totoo, kaya ayaw nila. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Kaya kung mapapansin yung mga ibang gumagawa ng mga content, puro drama lang, puro gimmick lang, puro pasakalye lang, para lang makakuha ng views at subscriber. Pero tingnan mo, walang kalaman-laman pag inyong pinakinggan. Walang argumentong matino. Puro fake news, puro panlilin lang, for views only. Ako hindi. Sasabihin ko yung totoo. Gusto ko yung mga nanonood at nakikinig sa akin matalino, mas matalino sa akin. Gusto ko yung manonood, nakikinig sa akin, madagdagan ng kailang kaalaman. Ayaw kong maging bobo sila na katulad ng iba. Hindi ako katulad ng iba dyan, mga nagbabalita. Kahit na mali, paninindigan, para lang malin lang, para lang makuha ang views, mapaniwala yung mga tao sa mali. Ay, hindi po ako ganon. Meron akong paninindigan, meron tayong kredibilidad at paninindigan kung anong tama. Kung anong tama, sasabihin ko, yung hindi naniniwala, siguro na sa kabilang bakod. O anti-Marcos, o anti kung ano man. Pro Duterte, pro Sara, pro kung ano, ay bahala kayo. Well, agree ko doon sa sinabi ni Mike Abe Makabayan na majority sa mga DDS or halos lahat po ng mga DDS kumakapit sila sa fake news. 'Di ba? Kahit alam nila na fake news Makabayan, kasi nga gusto nilang maging totoo yung fake news para pabor sa kanilang gustong mangyari. Para pabor ito sa kanilang sinuportaang politiko Makabayan. Kahit fake news na, pinapakalat pa rin po. Sinishare nila, nire-upload nila, tas meron pang ilalagay po ng mga captions na makatotohanan ng Makabayan. Pero yung mga video na yun po yung mga splice video. Ginawa nila na totoo yung fake news Makabayan. Di ba? Gonggong talaga eh. Di ba nakakaawa? Talaga pong ito mga DDS po, hanay nun ng mga DDS, mga bubo at tanga talaga eh. Ang hirap kasi sa pagsabihan Makabayan. Kahit pinapakitaan mo na
na mga totoong mga balita galing po sa mainstream at saka mismo na po yung tao ang nagsabi makabayan, sinasabi pa rin ho nila na fake news. Kasi ang gusto lang totoo, yung kanilang vlogger na lagi pong pinapanood makabayan. Di ba? So, insert ko rin po dito makabayan. Di ba? Pakita ko sa inyo ang statement ni Princess Abante. For more details, let's watch this. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Oh, di ba? Botata si Sara Makabayan. Kasi walang ibang ginagawa, kundi puro lang paninira, puro lang pumulitika, hindi nagtatrabaho, puro lang pangangampanya ang nasa isip mga kabayan. O, di ba? Yan si Sara, kawatan na, kurap pa. And also, ipakita ko rin po sa inyo mga kabayan, siyempre ating good news, para alam ho ng mga DDS kung ano yung mga ginagawang trabaho ng ating Pangulong si PBBM, kung ano yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. At saka ano po, yung estado ng ating ekonomiya sa ating bansa. For more details, let's watch this. Good news sa mga commuter dahil alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang transportation projects sa bansa. Malapit na po umarangkad ang MRT-7 matapos ang ilang taong delay. Sa katunayan, ipinasilip na ng Department of Transportation ang Batasan Station nito na halos 100% ng tapos. Sa ngayon ay nakahanda na umano ang pasilidad nito tulad ng turnstile gates, ticket counters at kahit ang train platforms. Inaasahan na sa 2027 magiging operational ang 12 istasyon nito mula North EDSA hanggang Sacred Heart Station sa Caloocan City. Tinatayang nasa 600,000 na mga pasahero ang serbisyo nito kada araw sa unang taon ng operasyon. Giit ni Transportation Secretary Vince Dizon, malaking bagay ito para hindi na kailanganin ng ating mga kababayan na gumising ng madaling araw para hindi maipit sa traffic at mabawasan ang mabigat na trapiko sa Commonwealth. Inaasahang mas maraming investors pa ang magtitiwala sa Pilipinas at mas mapapadali pa ang pagpapadala ng remittances ng mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos magdesisyon ang European Commission na alisin ang Pilipinas sa listahan ng high-risk countries pagdating sa financial crimes. Sa press release, European Commission, kabilang ang ating bansa sa mga delisted na dahil na rin sa Financial Action Task Force, partikular na pagdating sa pinaigting na monitoring. Ikinalugod naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang naturang desisyon ng European Commission. Sa ngayon, anya ay kinakailangan na lang kumpirmahin ng Parliament ng European Union ang desisyon na ito ng Komisyon.
Matatandaan itong Marso ay nakaalis na sa gray list ng international watchdog na Financial Action Task Force ang Pilipinas. Samantala, gaya ng ipinangako ng pamahalaan, abot na rin hanggang Mindanao ngayon ang benteng bigas meron na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, dumating na sa Davao Region ang naturang murang bigas. Naomi, dumating na nga sa Mindanao, partikular abot kayang presyo ng bigas mula sa pamahalaan. Dito sa Barangay Gihing, Hagonoy, Davao del Sur ay inilunsad na ang pamamahagi ng bigas kung saan 20 pesos kada kilo ang presyo nito. Mula sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naisakatuparan na nga ito ngayong araw kung saan unang nakabenepisyo ang mga magsasaka ng tubo o sugarcane planters, gayon din ang field workers sa mga tubuhan. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 11, katuwang ng Department of Agriculture, National Food Authority at isang pribadong sektora. Ngayong araw, 4,000 kilos ng well-milled rice ang ibinibenta. Ngunit ayon sa DOLE 11, hanggang 10 kilo ng bigas ang maaaring bilhin ng mga benepisyaryo. Bilang suporta naman ng NFA at DA11, sinisiguro nito ang kalidad at masarap na lasa ng bigas, lalo pa at galing din mismo sa mga magsasaka ng Davao Region ang palay na kinuha gamit ang kanilang post-harvest facilities. Kaya naman, ikinatuwa ito ng ilang mga benepisyaryo sa Davao del Sur dahil inilapit na nga ng pamahalaan ang murang benta ng bigas para sa kanila. Narito at pakinggan natin ang kanilang pahayag. Sobrang laking tulong talaga kasi gaya namin mga workers lang maliit lang yung sweldo, makabili na talaga ng kahit 20 kilo, malaking tulong na talaga sa amin. Pasalamat kami mga taga Davao del Sur na dumating na ang bugas na tag 20 ni Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming salamat po. Ang 20 pesos rice project ni Pangulong Marcos Jr. ay sinisigurado na accessible, available at affordable ang produkto para sa sambayan ng Pilipino. Dito sa Davao Region, sinabi ng DOLE 11 na ito munang 4,000 kilos na bigas ang ipinamamahagi at hihintayin muna ang mandato ng national government kung kailan na magiging available sa iba pang probinsya dito sa Davao Region. Sa ibang balita, muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapadikta ang Pilipinas sa anumang bansa. Inihayag yan ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang Independence Day Bondanur. Dito ay binida din ng Pangulo ang patuloy na bumubuting lagay ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Our independent foreign policy is informed by our development goals and reflects our national priorities. Ours is a proactive policy that is true to ourselves, responsive to the needs and aspirations of our people. Malinaw ang direksyon ng Pilipinas sa taunang Bondanur sa pagdiriwang ng ika-100 at 27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isusulong ang interes ng Pilipinas nang hindi nagpapadikta sa ibang bansa, habang itinutulak ang ating bayan bilang isang bansa na nagtataguyod sa kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran. We build bridges, not walls. We forge alliances that are based on mutual respect, reciprocity, and shared goals. Patuloy anyang ipagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng ating bansa, habang tinitiyak ang pagiging aktibo at responsableng miyembro ng global community na lumalahok sa usapin ng pagbabago ng panahon, karapatan ng tao, migration, regional stability, malayang paglalayag, at iba pang issue. Our diplomats are tasked to secure international support for the Philippines' national development agenda and the global recognition of our role as a reliable partner, a trusted peacemaker, and an innovative pathfinder. Ayon sa Pangulo, nakaangkla ang independent foreign policy ng Pilipinas sa ambisyon natin 2040 at agenda ng bagong Pilipinas. Reintroduce the Philippines to the world. Inform the global community that the Philippines is open for business and that we seek mutually beneficial cooperation with countries around the world. Ibinida ni Pangulong Marcos sa mga ambasador, matataas na opisyal at leader ng mga international group ang ekonomiya ng Pilipinas.
Ito ang paglago ng ating ekonomiya sa 5.4% sa unang quarter ng 2024 at nananatiling isa sa pinakamabilis sa ASEAN. We are confident that we will achieve the 6% growth target, the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners, amongst other initiatives. Ipinagmalaki rin ng presidente ang paglagda sa mahalagang reforma tulad ng Create More Act na layong makahikayat ng mas maraming investor. Bumagal din ang inflation rate sa 1.3% noong Mayo, ang pinakamababa mula noong November 2019 na nagpapatibay sa kapangyarihang bumili ng mga mamamayan. Nakaalis na rin ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, patunay ng pagtatag ng tiwala ng international community. Matagumpay ring naidaos ang high-level conference sa mga middle-income countries sa Maynila. Inaasahan ding mapaiigting pa ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado habang naghahanda ang Pilipinas sa pamumuno nito sa ASEAN 2026. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng Diplomatic Corps sa kanilang patuloy na suporta at kooperasyon sa mga hakbang na nagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay niyan, muling hiniling ni Pangulong Marcos ang pagsuporta sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa terminong 2027 hanggang 2028. We just finished an election and I cannot stop campaigning. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. Sa huli, nanawagan ang Pangulo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa. Samantala, sa ginanap na Vandenor sa ika-127 Independence Day celebration sa Malacanang, hindi lamang mga pinuno ng ating pamahalaan ang nagsuot ng Filipiniana, kundi maging mga opisyal ng kaalyadong mga bansa. Sa taon ng Vandenor sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muli na namang napuno ang Malacanang ng makukulay, elegante at agaw-pansin na pambansang kasuotan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi napigilang purihin ang stunning at stylish look ng Diplomatic Corps at mga opisyal ng bansa. Gentlemen, you look so well in your barongs, but as ever, the ladies have outshone us as they are resplendent in our national costume, in our terno. The palace is generally a very serious place, and you have brought a bit of charm to the proceedings. Tulay man sa mas matibay na diplomasya at ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa ang Vandenor, nagsisilbi rin itong plataporma para ibida ang Philippine fashion, galing sa sining at obra ng mga Pinoy. Kagabi, beautiful in red si First Lady Liza Araneta Marcos. Suot ang kanyang simple pero malakas ang dating na Filipiniana. Head turner rin sa Australian Ambassador to the Philippines Hye Kyung-yu sa kanyang butterfly wing sleeves at royal blue Filipiniana. Traditional pero lit naman ang outfit ni Romanian Ambassador to the Philippines Raduta Dana Matache. Ang kanilang suot, dinisenyo ng kilalang Pinoy architect at fashion designer na si Francis Libiran. Tiniyak daw ng fashion artist na ang kanilang mga damit may touch of their culture at personality, habang napananatili ang Pinoy pride at kanyang trademark sa obra. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para makita ito ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed at saka sila po'y binulag ng mga DDS fake news peddlers. So please like and share, okay? So kasama rin po natin, nandyan sila si Elijah Malabid from Maine, USA, Birds Lumib
Libang from Hong Kong, Ninita Umale, Merna Fernandez, Merna Borromeo. Nandiyan rin po si Tess Tamaliwan, Mins Niyaka Nolpes, Elina Cao, Johanna Tueler, Berth Bacod Cabalsa, Gracia Santiago. Nandiyan rin po si Ethel Inopiques, Hi to Alri, Buyes Assorted. Nandiyan rin po si Rebecca Valen, Alfred Villadiego. Hi to Feli Islaba Judan, Bioli Binaventura, Milagros Banes, Hilda Baldomino Pita. And also shoutout natin, nandyan sila si Eleanor Tomlos Mercado, Edwin Santos, Leticia Dizon from San Diego, California. Hi to Elmer Pinaranda, Apple Nash, Agida Kunanan, Elsa Sabuco, Jeronimo Singgian. Hi to Gorgunya Angala, Jeco Jerry Cabreros, Eb Chu, Mel Zilibiran, Annabel Hoson, Ivy Alfonso, Jackie Lin, Namnama Jakalni Digay, JRN, and hi to Lori Lim. Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap ako na protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang at desisyon. At huwag nawa kaming bumagsak o madapa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumulong sa kabila ng bagyo. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Indidalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat
pag-asa, inaangat ating